Pagod na ako. Hirap na ako. Gusto ko nang mamatay. Kunin mo na ako. I wonder, kala ko ba gusto mo nang mamatay? Hindi naman, dumaan-daing lang. At may karapatan yan. Kasi bawat tao, gaano man kalakas, may kahinaan. Napapagod lang din naman. Ganon kapag breadwinner ka. Pwede kang mamahinga, pero sandali lang. Kailangan mo na agad tumayo para magtrabaho na naman. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin sa pamilya mo, wag na muna kayong kumain ngayong araw na ito. Mamamahinga muna ako. Kapag breadwinner ka, pwede kang umiyak. Pero dapat sandali lang. Dapat punasan mo na agad yan. Tayo na! Laban uli! Kasi sa pamamagitan mo, may bubuhayin pa siya. Kapatid, kapag breadwinner ka, tandaan mo, buhay ka at patuloy kang binubuhay ng Panginoon, hindi para sa sarili mo lamang, kundi para sa mga taong nangangailangan sa iyo. Kayo ang mga anghel ng mga taong ito. Mabuhay kayo. Pero syempre, isipin mo rin, Lord, sana ang mga anghel na ito ay galing din sa pamilya ko. Sa dahilan kung bakit ako nagsasakripisyo, sana tulungan nila ako, hindi lamang sa pagpapakabuti nila, hindi lamang sa gawa, kundi sa pamamagitan ng salita. Tandaan po natin, pwedeng pabalat bunga. Bakit pabalat bunga? Kasi alam mo naman, na yung breadwinner ay hindi papayag na wala kang makain. Hindi siya papayag na makapaghinto ka sa pag-aaral. Hindi siya papayag na hindi ka makapagpa-check up. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Pabalat bunga, pero malaking bagay. Kasi ibig sabihin nun, concern ka. Ibig sabihin, nararamdaman mo pinagdaraanan niya. Ibig sabihin nun, pinapahalagan mo ang ginagawa niya. At hindi yung tanggap na lang ng tanggap dyan, na para bang ang binibigay niya ay hindi mo na nalalasahan. Mahirap abusuhin ng ibang tao. Pero ang pinakamahirap na pang-aabuso ay ang pang-aabuso ng mga taong mula noon hanggang ngayon dahilan ng sakripisyo. Na parang hindi na nakikita ang lahat ng ginagawa mo.